Jeremiah 17:14. Lord, if you heal me, I surely will be healed. Save me, and I surely will be saved. Lord, I praise you. God's power to save, God's power to heal, and God's power to bless people is complete. Pag ang Diyos nagpagaling, pag ang Diyos nagpalakas, kapag ang Diyos pinagpala niya ang tao, ang mga tao, kumpletong-kumpleto yon. And God is able to save us from any pain. God is able to save us from any sadness and even poor circumstances in life. And not only that, hindi lang nagpapagaling ang Panginoon, He also protects, nurtures, and grows. So hindi lang siya nagpapagaling, pinayayaman pa niya, pinagyayaman pa niya ang kanyang mga pinagpapala. And we will reflect more on this in today's shared reflection following the story of Jabez in the Old Testament. Sa ating mensahe na pinamagatan nating Jabez from pain to blessing. Sino si Jabez at anong matututunan natin sa kanya? What can we learn from his very short narrative in the Old Testament? Sino ba itong Jabez na ito na pinag-uusapan natin? Subaysbayan natin ang kanyang istorya in 1 Chronicles chapter 4, verse 9. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him, saying, I gave birth to him in pain. So nung ipinanganak ko siya, masakit. So hindi naman sinabi kung anong eksaktong masakit, pero ang point, Jabez was named after his mother's pain during birth. It wasn't mentioned, hindi binanggit, but perhaps it's not only the physical pain of giving birth. Masakit manganak. Tanungin nyo na lang yung mga babae, mas descriptive sila. Pero I'm very sure, mahirap manganak. Hindi lang yung act of giving birth, but the whole 9 months, of carrying the child inside your womb, ang dami-daming adjustments psychologically, physically, and everything. Mahirap talaga yon. So, bukod sa sinabi ng nanay ni Jabez na, ang hirap-hirap, ang sakit-sakit nung ipinanganak ko yan. Perhaps, pero hindi naman na-mention, but perhaps, it is not only about the physical pain of giving birth to Jabez, pero baka yung circumstances surrounding the pregnancy was very mahirap. Baka masakit at mahirap yung pamumuhay nila nung panahon na pregnant siya kay Jabez and all those things. Again, hindi sinabi pero maaring ganun kalalim. Kasi bakit mo naman papangalanan yung anak mo na pain? Unless talagang ang hirap-hirap, ang sakit-sakit ng kalagayan ng pagbubuntis at panganganak ng tao. So Jabez was named after pain. Imagine that. At tuwing binabanggit yung pangalan ni Jabez ng kanyang ina mismo, this reminds his mother of the intense feeling of suffering. Tuwing binabanggit yung pangalan niya, Jabez, ibig sabihin ng pain, masakit. So imagine yung ganong itsura. Not only that, hindi lang naman yun. Sa kabilang banda, we also note from this verse na binabasa natin, we observed here that Jabez was more honorable. Mas kagalang-galang siya, mas pinagpipitagan siya, more than his brothers. It wasn't mentioned again exactly bakit siya mas honorable at sa kung paanong paraan siya mas honorable. Mas honorable ba siya sa grade? Hindi binanggit. First honor ba siya sa klase? Hindi binanggit. Ano ang standards, anong criteria ng pagiging honorable niya or yung actions niya, paano siya nasabing honorable, hindi binanggit. Basta sinabi, higit siyang kagalang-galang at mas pinagpipitaganan siya kaysa sa kanyang mga kapatid. Yun ang point, basta honorable siya. Sa pagpapatuloy ng maikling narrative ni Jabez, verse 10, still in 1 Chronicles chapter 4, Jabez cried out to God, to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." And God granted his request. Jabez cried to God in prayer. Malinaw yung prayer niya. Nakakatawa lang kasi sa unang tingin parang hindi holy yung mga request.
Kasi bakit? Bless me. Enlarge my territory. Palawakin niyo yung aking mga ari-arian. Ganun yung request niya. Parang pag pinansin niyo, ang secular naman. Parang hindi pang church yung ni-request niya. Napaka-selfish naman. Sa unang tingin, no? Sa isang pagtingin. But as we see, bagaman ganun nga yung detail ng request ni Jabez, ang sabi sa dulo ng verse, God granted his request. So meron ng mga na-observe tayong patterns here. Still, what can we learn about God's saving power? Kasi yun ang pinagtutuunan natin ng pansin. What can we learn about God's love to lift us up from pain, from sadness, and even from poor circumstances in life? Dito sa napakaikling narrative ni Jabez. Kasi yun na yun eh. Wala ka nang makikitang ibang portion about him. Una, ang makikita natin na malinaw dito, we can move forward even from the most regrettable past. We can move forward from the most painful chapters in our lives. We can move forward from hurtful history. This will happen only if you will forgive and let go. There are regrettable past in our lives. Mga circumstances sa buhay na hindi mo naman kasalanan pero nandun ka. Kaya nga 'di ba yung nagsisisi ako, pinanganak ako ng mahirap. Kasalanan ba niya? Ganun yung circumstances ng kinapanganakan niya. Bakit kasi ganito ang pamilya natin? So hindi ka naman makakapili kung kaninong sinapupunan ka lalabas sa pagkakapanganak mo. There are also painful chapters in our lives, especially in relationships. Merong mga relationship na nag-away, naghiwalayan, nagkabati, tapos nag-away na naman, tapos naghiwalayan na naman, o kaya totally hiwalay talaga. May mga masasakit na gano'n na relationship. At merong mga hurtful history sa loob ng pamilya. Marami yan. Para dumalo yung pagpapala ng Diyos, we have to let go of what is in our hands. Kasi paano niya pupunuan ang isang sisidlan na may laman na pala? Kailangan tanggalin yung laman. Kailangan tanggalan ng laman na nagpapabigat doon sa sisidlan para mapunuan ulit ng bagong buhay, bagong pagpapala. We have to learn to let go of all this pain. And Jabez, as we see, yun ang pangalan niya. Ewan ko kung nagpalit siya ng pangalan later on. Pero pinanganak siya in pain. Pangalan niya, pain. Isang malinaw na makikita natin kay Jabez. He chose to let go of that pain. Tama na yung mga pain. Pakawalan na yan. 2 New Year na nga ang lumipas sa Pilipinas. Diba? So nag-New Year 1 na tayo, nag-Chinese New Year pa. So ano pa? Pangatlong New Year pa ba ang kailangan nyo para pawalan ng mga nakaraan? Nag-New Year na ng 2025, nag-Chinese New Year na. It's about time to let go of those pains. Para dumalo yung pagpapala ng Panginoon. We can move forward from any painful things in our lives if we will only learn to forgive and let go. At yung forgiveness na yun, kasi pag iniisip natin yung forgiveness, parang i-forgive yung ibang tao. Yun, malinaw naman yun. Hindi na natin pag-uusapan na i-forgive mo na yung ibang nakasakit sa'yo. Pero alam nyo ang sino pa ang pino-forgive sa buhay natin? Kailangan din natin i-forgive ang ating sarili. Meron tayong mga nagawang mali na talagang sising-sisi ka. Pag naaalala mo yung eksena na yun, halos mangliit ka, na kung pwede lang maglaho ka. Kasi nga, ang tanga-tanga ko nung unang panahon, ba't ko nga ba nagawa yun? Tuloy nakakabit sa akin yung ginawa ko na yun. Alam nyo, kahit may mga ganun sa buhay, let go. Forgive yourself. Patawarin din ang sarili. Jabez as a person was equated to pain. Nonetheless, God healed Jabez with His blessing. Hindi lang niya pinagaling si Jabez, binless pa niya. Kasi nga ang Diyos pag nag-bless, nagpagaling, kumpleto. Anyone can rise beyond yesterday. You can do good at the present, and you can even create a better future. Your past doesn't define you. Nangyari lang yun. Episode lang yun. Pero pag tapos na. Let it go and move forward kasi ang dami-dami pang blessing ng Panginoon sa hinaharap. Even if you are born in pain, even if you are raised in pain, you can still receive God's blessing. Kasi maraming mga pain sa buhay na nagpapabigat habang dala-dala natin.
mga label sa atin ng ibang tao. Minsan yung mismong pamilya natin ang may label sa atin. Ito kasing anak ko na ito mahina. Ito kasing anak ko na ito mahiyain. O ikaw, gayahin mo tong pinsan mo. Masakit yun pagka kino-compare ka sa iba. No? Gayahin mo tong pinsan mo, mas maputi siya, tingnan mo ang puti niya. Ang gagawin mo sa balat mo kung yun talaga yung balat mo. Diba? Tingnan mo yung pinsan mo, straight ang buhok. Pinanganak ang kulot, anong gagawin mo? So, merong mga nagpapabigat. Kala nyo, mga hindi pinapansin yung mga bagay na yon. Pero sa tao, dun sa tao na sinasabihan, masakit yon. Kaya nga, ang dami-daming nagpapabigat sa buhay. Kailangan maging regular exercise yung pawalan yung mga kabigatan na yan. Let go. No? Redirect the energy and accept God's positive energy. Psalm 28 verse 7. The Lord is my shield. The Lord is our shield. The Lord is our shield and strength. I trust Him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. Siya ang lakas, siya ang kalasag na nagtatanggol sa atin at sa pag-iingat niya sa atin, pwede niya tayong punuin ng bagong pagpapala. Ano pa ang makikita natin, matututunan natin sa maikling kwento ni Jabez, doon sa maikling eksena niya? It's important, my friends, to be honorable. Be honorable. Again, hindi tinukoy kung ano yung ikina-honorable ni Jabez, pero as a generic application, just be honorable. Be honorable in whatever you say, in whatever you do, be honorable. Be honorable by being respectful of others. At importante dyan, mga kasama, do not speak ill behind a person's back. Yon simpleng honor yon. Gusto mong maging kagalang-galang, huwag kang magsalita ng masama laban sa tao, lalo na pag nakatalikod siya. Lalo na pag hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Be honorable. Never naging maganda, never naging tama ang pagsasalita laban sa kapwa. Lalo na kapag wala siya sa paligid. Kaya nga sa English, di ba, backstabber. Ibig sabihin talagang literal na sinasaksak mo sila sa kanilang likuran. Every time you release a negative word, a hurtful word against someone. At ito ang aalalahanin nyo. Makinig kayong mabuti. Lahat ng pangit na sinasabi ninyo, kahit wala yung tao sa paligid, nakakarating sa kanya. So, akala nyo lang hindi nakarating. No, akala nyo lang, hindi naman alam, tayo-tayo lang. Ang totoo, lahat ng pinagsasasabi nyong pangit, yung kasing ano na yan, loko-loko yan, siraulo yan, nakarating sa kanya yun. Nakakarating, akala nyo lang hindi. So, maraming application yung pagiging honorable, but these are some of the things that we can do every day in our lives. Jabez was honorable even though he was considered to be born in pain. Paano pa? Ano pang pwede nating i-consider in being honorable? Honor commitments. Honor your commitments. Honor your promises. Mahalaga yon. Hindi lang yan yung mga promise sa church na magdo-donate ako ng karaoke. Ay, wala na palang karaoke ngayon, no? YouTube na pala. Hindi lang siya yung mga commitment at pledges sa church. Alam niyo yung mga promise na this time magtitino na ako, magpapakabait na ako. I-honor niyo yung mga commitment na yon. This time hindi ko nagagawin ito. Hindi na ako maninigarilyo. Yung mga ganong promise na akala mo maliliit. Kasi sarili mo ang niloloko mo tuwing nagbe-break ka ng promise. So ang unang-unang bumababa, ang unang-unang nasisira ang kabuuan, yung sarili. Every time we break a promise. Yung mga promise na, sige, gawin mo yan, akong bahala dito. Yung pagkasabi mo ng akong bahala dito, bigla kang umalis. Nawala yung sense of responsibility. Yung mga promise na, promise, ibabalik ko next week. O ano man yun, no? Bahala na kayong mag-isip. Kawali man yan, o 1,000,000, can opener. Promise, ibabalik ko. Pag sinabi promise, ibalik nyo kahit gaano kalaki o gaano kaliit yung promise. Honor your commitment. Yun ay pagbuo ng inyong pagkatao. So kayo ang unang nabibless every time you honor commitments. Ito pa pala. Pagka sinabi sa inyo na, ito atin-atin na lang, wag mo ipagsasabi. Wag mo nang alamin kung hindi mo na rin naman i-honor yung commitment.
Kasi yung dialogue din na yun, kadalasan ipinapasa rin sa susunod na kausap. Narinig ko kay ganito, atin-atin din lang to ha. So, yung mga ganong usapan, so hindi naman talaga natutupad. We have to be honorable, especially on little things. Uy, punctuality. Pag sinabing 8 a.m., anong oras kayo darating? Bago mag-8, kasi 8 a.m. start na eh. Simple commitments can improve our lives. Sinisira natin ang tiwala ng ibang tao at kabuuan ng ating sarili tuwing nasisira ang ating mga pangako. Nagugulo yung mga relasyon, nagugulo ang matiwasay na buhay. Hindi lang ng ibang tao, pati ikaw sa sarili mo. Kasi ikaw hindi mo na malaman kung totoo ba yung sinasabi mo o hindi. Don't disturb the harmony of life. Do not anger the heavens by breaking promises. Kasi nagugulo nga yung harmony ng buhay tuwing may promise na nabe-break. Kasi may usapan eh. Ecclesiastes chapter 5 verse 4, God doesn't like fools, so don't be slow to keep your promises to God. Be clear if you are backing out of an agreement. So kung halimbawa talagang di mo maputupad yung commitment mo, yung promise mo, maging malinaw. I-clarify mo talaga na hindi ko po magagawa, parang awa nyo na I'm backing out. Please forgive me, pardon me, pero hindi ko magagawa pala yung commitment. At lalo na kung unsure ka na rin lang, then i-delay yung commitment. Huwag muna mag-promise, huwag muna mangako. Or better yet, cancel the commitment. Kaya marami nga lumalapit minsan, siguro sa kasiyahan ng puso nila, Pastor, magkukommit na ako sa church. Ay, huwag ka na mag-promise, gawin mo na lang. Bakit mo guguluhin ang universe dahil lang masisira mo yung commitment? If you really want to do so, then do it. Ecclesiastes 5:5, it is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Sa loob ng pamilya, sa pagitan ng mga mag-asawa, pag sinabi niyong I love you, dapat love talaga. Pag sinabihan niyo yung anak niyo ng I love you niyo talaga sila. Kasi nagsasalita ka ng walang laman, ganun ba yon? Honor your commitments by honoring your words. Proverbs 20:25, don't trap yourself by making a rash promise to God and only later counting the cost. Huwag mabilis ang bibig, yun ang ibig niyang sabihin. Yung promise ka ng promise, salita ka ng salita, tapos hindi mo tinatansya, hindi mo kinakalculate ng mabuti ano ba yung ibig mong sabihin sa iyong mga binabanggit. So honor your words. Isang maikling inspired na tula. Gawa ko. Every word, a promise. Each act is a vow. We are only as true as the commitment we allow. Unahan mag-post sa Facebook. Kasi original yan ha. We are only as true as the commitments we fulfill, yung mga promise na ating tinutupad, yun ang sukatan ng kabuuan ng ating pagkatao. Yun yung tinatawag na integrity. When you say integrity, it's actually a mathematical term. Kasi integrity is rooted in the word integer. Pag sinabi niyong integer o mga teacher, ibig sabihin integer, whole number. Diba? Whole number, hindi siya 0.5, hindi siya 0.75. Whole number, kaya siya integer. Ibig sabihin ng integrity, buo ang pagkatao. May isang salita, may isang sinasabi, may isang ibig sabihin. Buo ang kanyang pagkatao. Moving forward, ano pang matututunan natin kay Jabez? Makikita rin natin mga kasama, ang ganda-ganda, how prayer can change everything. Prayer can change everything. Jabez was so clear in his prayer request. Ang linaw-linaw ng prayer request ni Jabez. Again, in 1 Chronicles 4:10, Jabez cried out to the God of Israel and said, "Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me. Keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Ang linaw ng request ni Jabez. He asked the Lord's hands for guidance. And ang request niya rin sa Panginoon, Lord, tanggalin niyo naman yung pain ko. Kasi nga nakaugat na sa akin, nakalabel na sa akin yung salitang pain. At binigay nga ng Diyos
So anong malinaw na lesson dito? Mga kapatid, pwede palang humingi sa Diyos. Kung hihingi na rin lang tayo, abay lawak-lawakan na. Laki-lakihan na. Kasi si Jabez nga binigay. Pwede namang, ay Jabez, sorry nasa birth certificate mo na yan eh. Mahirap nang baguhin. Pero God granted his request. Kung hihingi na rin lang, lawakan, lakihan na. Kasi nagbibigay pala ang Diyos, pwede palang humingi. Buuin na yung hinihingi. Huwag na mag-partial. Lord, bigyan niyo naman kami ng bahay at lupa. Magbukas ka ng entry para mangyari na yung bagong bahay at lupa. Pero kung nahihirapan ka, pwede naman yung bintana na lang muna. Bakit ka pa magpa-partial kung pwede ka namang humingi ng buo? Diba? Pwede naman po yung isang pako muna, ganyan. Next year, ganito naman, masilya. Ba't di mo pa buuin? Buuin na, lakihan na, lawakan na yung mga hinihingi. You know why? Because God is able. Again, I will say it. God is able. Kaya niyang magbigay. So kung hihingi rin lang, himingi na. Jeremiah 32 verse 27, the Lord declares, I am the Lord, the God of all the peoples of the world. Is anything too hard for me? Ang tanong ng Diyos para sa ating lahat ngayong umagang ito, isipin nyo ngayon mga kasama, ano yung plano talaga sa isip nyo for this year? Ano yung dinidesire nyo? Naisip nyo na? Hindi pa eh, isipin nyo na ngayon. Naisip nyo na? Sabi ng Diyos, is anything too hard for me? God is able. God cares for everyone's need. Magtiwala. Magtiwala sa kabutihang loob at pagbibigay ng Panginoon. Again, accept, believe, and commit to God's love and grace. Accept, believe, and commit to God's love and grace. Matthew 7, verse 9 to 11, sabi ng Panginoong Jesus, would any of you give your hungry child a stone if the child asks for some bread? Kayo, mga magulang, di ba? Nakakatuwa, dala-dala nyo yung mga anak nyo dito. O tignan nyo yung mga anak nyo na mga bit-bit ninyo. Kayo, nagugutom yung bata, humihinga ng tinapay, bibigyan nyo ng bato. Verse 10, would you give your child a snake if the child asks for a fish? Bibigyan nyo talaga ng ahas yung bata na tutuklawin at papatayin siya, samantalang nangihingi yung bata ng isda or ng KFC. Gugutom ako, ma. Gugutom ako pa. Kain tayong chicken. Bibigyan mo ahas. Verse 11, as bad as you are, you still know how to give good gifts to your children. Kahit pa marami nga tayong pagkukulang eh. At minsan kahit hindi natin kayang ibigay, di ba gumagawa tayo ng paraan para sa mga anak natin? Di ba? Ganun ang magulang. Sabi pa dito, but, your heavenly Father sa ating bawat isa is even more ready. He is ready to give good things to people who ask. Kung ang magulang sa lupa, maraming kakulangan, pagkukulang, gagawa niya ng paraan yung request ng anak niya, how much more ang tatay natin sa langit, ang ama natin sa langit, handang-handang ibigay, mag-request ka lang. Ibibigay niya. Kaya nga, magre-request ka rin na rin lang, lakihan mo na, lawakan mo na. Hindi yung nagugulat-gulat ka pa, ay binigay. Kasi nga, ready siya magbigay. Di ba? Lord, bagong sasakyan naman kasi ilang taon na tong sasakyan na ito. Pero kung sakasakali, kahit isang gulong lang muna. Bakit magi-installment ka pa? Just like Jabez, we can all lift our prayers to God. Pwede rin tayong mag-request sa ating mabuting Ama sa langit. Pwedeng-pwede. Matthew 7, verse 7 to 8. Again, sabi ng Panginoong Jesus, ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be opened to you. Everyone who asks will receive. Everyone who searches will find. And the door will be opened to everyone who knocks. Remember, God's power to save is complete. God's power to heal and bless is complete. God is able to save us from any pain in life. God is able to lift us up
out of the sadness and poor circumstances in life. Kaysa malito ang isip, kaysa pabigatin ang loob sa mga concern ng buhay, itaas sa Diyos ang inyong mga pangangailangan. Kaysa maging worried, paano yung ganito, February na, naubos bigla ang January nang walang kaabog-abog, February na, tapos March, maya-maya, ano na naman, mid-year, natapos ang buong taon, parang walang nangyayari. Ay nako kapatid, kaysa magaganyan ka, we can touch God in our prayer and activate His power. Mga kapatid, mga kaibigan, pagpalain kayo ng Panginoon, and this is my declaration for each one of you. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Pray about everything. Tell God what you need. Tell God what you need and thank Him for everything that He has done. Then, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Kung ano yung nasa puso, kung ano yung nasa isip, yun talagang kinakailangan ng inyong focus and attention and strength, gawin na, isakatuparan na, lift it up in prayer, and just like Jabez, make it happen in Jesus' name.